Good day mga kababayan! Welcome back sa ating topic ngayong araw. I'm your driver ng bayan. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Well, ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay tungkol dito sa mga supporters ng mga Duterte na pinagpipilitan nila na wala daw Bongbong Marcos na presidente kung hindi dahil sa kanila. Kaya daw mayroong Bongbong Marcos. Ang aking reaction at aking opinion dito mga kababayan ay kabaliktaran po yung kanilang mga sinasabi na walang Marcos sa Malacanang kung hindi dahil sa kanila. Yan po lahat ay kathang isip lamang nila. Kabaliktaran po ang inyong mga sinasabi. Pasensya na po kayo mga diehard Duterte supporters. Kabaliktaran po ang inyong mga sinasabi at iniisip. Dahil sa totoo lang, sa realidad, walang Duterte na naging presidente ng Pilipinas nang kung wala ang mga Marcos loyalists. Dahil itong si Digong noong tumatakbo pa lang siya na Pangulo noong 2016 ay umugong ang kanyang pangalan dahil ginamit niya si Apo Lakay na ipinangako niya na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Kaya ang mga loyalista, sinuportahan ng mga loyalista itong si Digong. Kaya ito nanalo. Hindi niya ginamit si Apo Lakay, I should say, ay hindi po siya magiging presidente. Dahil noong panahon na yon, ang mga dilawan ang kanyang kalaban, malakas na kalaban noong 2016. Kaya naman, itong si Digong ay kilalang ni Apo Lakay. Kaya no choice yung mga loyalista na iboto, na piliin si Digong. Mayroon po akong video na ipapanood sa inyo at panoorin po natin mga kababayan, lalong-lalo na kayo mga DDS, Duterte diehard supporters. Panoorin natin ito. Duterte at Cayetano ay tumakbo bilang presidente at VP sa iisang tiket. Magkatandem sila noong 2016 election. Si Duterte ay nakakuha ng 16M na boto habang si Cayetano ay nakakuha lamang ng 5.9M na boto. Ang malaking tanong ay ito, kung DDS talaga lahat yung mga botante ni Duterte noong 2016, bakit hindi nila naipanalo si Cayetano? Ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos sa pagka-VP noong 2016 na ay 14 na milyon. Setting Leni Robredo aside na isang LP candidate, bakit mas malaki ang nakuhang boto ni BBM kaysa kay Cayetano? Saan galing ang 10M boto na nakuha ni Duterte na labas sa DDS votes ni Cayetano? Hindi pwedeng galing yan sa mga LP voters dahil si Mar Rojas ang binoto nila saka si Leni. Kanino galing ang majority votes ni Duterte na nagpanalo sa kanya? Noong election 2016, umugang ang pangalan ni Duterte nang banggitin niya paulit-ulit ang pangalan ng yumaong President Ferdinand E. Marcos sa kanyang mga kampanya. Napansin ito hindi lamang ng mainstream media kundi pati ng mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na nung nagsabi si Duterte na ipapalibing niya ang bangkay ni Apo Lakay sa Heroes Cemetery. Good news ito sa mga Marcos loyalists. Noong panahon ng kampanya, ang mga Marcos loyalists sa panungunan ni Jose Calida ay bumuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong ALDAB o Alyansang Duterte-Bongbong. Ang katindem ni BBM ay ang late senator na si Miriam Defensor Santiago. Subalit dahil may malala na itong sakit, napunta kay Duterte ang malaking porsyento ng mga Marcos loyalists. Yan po ang totoo. Sa maniwala po kayo o hindi, yan po yung realidad.
Tapos marami kasing nagsasabi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga Duterte supporters, na wala daw Marcos kung wala pong Duterte. Kung wala daw po ang suporta ng mga DDS. Yun po ang sinasabi nila, ini-insist nila, pinagpipilitan nila na wala daw pong Marcos na presidente ngayon kung wala ang mga Duterte supporters. So napanood po natin itong video na to. Dito tayo magbabase sa mga buhat nung si Duterte ay tumatakbo bilang presidente noong 2016. Umugong ang kanyang pangalan nung sinabi niyang ipapalibing niya si Apo Lakay. Nung narinig yan ng mga loyalista, nakumbinsi niya ang mga loyalista at yun yung kanyang ginamit para manalo siya. At sinuportahan siya ng mga loyalista. Kaya mali yung sinasabi nilang kung wala daw si Duterte, hindi mananalo si Marcos. Yun po ay kathang isip lamang ninyo, mga Duterte diehard supporters. Okay, so dito na lang po mga kaibigan. Kung ikaw ay Duterte supporters, malaya po kayong mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At hanggang sa susunod, your driver ng bayan signing off.